At nagkainitan naman ang mga botante at ilang poll watchers sa kulyat sa QC dahil pa rin sa di masolusyon ng aberya sa PCOS machine. Ihahatid yan ni Patricia Manguni live. Patricia? Tuwing kapagod at init ng ulo na nga ang tiniis ng kapwa mga guro, mga volunteers kasama ang mga botante sa maghapong pagboto dito ngayong araw. At di naiwasan kasing maperwisyo at makaharap ng ilang problema ang mga botante. At halimbawa tulad ng mga senior citizen na hindi nakapagdala ng ID dahil nasunugan raw sila. Pero kahit hindi agad nakaboto ay pinag-antay naman sila para mayroon isa silang kaibigan para ma-verify ang kanilang pangalan. So kahit papano ay nakaboto pa rin yung mga senior citizen na hindi nakapagdala ng ID. Sa Kulyat Elementary School, doon may mga naabutan naman tayo. May isang PCOS machine doon na makailang beses na raw iniluluwa yung mga balota dahil sobra-sobra na raw kasi ang finifeed doon o pinapasok na balota doon dahil ang limit lang daw ng isang PCOS machine ay nasa mahigit 300 balota. Pero ang mga botante sa isang presinto na nakikinabang sa isang PCOS machine ay nasa 985. So talagang ang ginawa na lang nila, sinisiksik nila sa loob ang mga balota para magkasya. At lalo namang uminit ang dugo tuloy ng ibang botante, nagkaaberya, bumagal, umabot pa raw ng 3 oras ang pagpila nila bago pa sila nakaboto. Marami ding hindi nakaboto dahil wala naman daw yung kanilang pangalan sa master list ng COMELEC sa mga presintong kanilang binisita. At kaya yun, no, yung ibang reklamo ay kahit imbis na mapabilis raw ang proseso dahil automated elections na ngayon, mukhang mas napabagal pa kumpara sa mano-mano noong araw bago pa dumating ang automated elections. Pero ang mga guro at volunteers, no, hindi rin nakatakas sa init ng ulo. Pero nga sabi nga nila, pasensya muna ang ibabaon nila. Total naman, 3 oras na lang ang natitira tuwing sa ngayong araw para hanggang sa matapos ang botohan.